Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, sa mundong ginagalawan natin, hindi na iiwasan ang mga pagbabago. May iba, nagbabago para sa ikabubuti nila, pero may iba rin naman na para bang mas lalong lumalala. Ganun ba man, isa yun sa mga bagay na kahit kailan ay hindi natin magagawang kontrolin. Mayora Iska Morena at mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Emilio. 40 years old at taga Pasig City. Nagdesisyon akong magpadala ng sulat sa inyo dahil alam ko na marami ang makakakuha ng aral sa aking kwento. Lalo na sa mga padre de pamilya na nakikinig ngayon. 25 years na kami ni Erlinda nang magdesisyon kaming magpakasal. At wala pang isang taon ay nawuntis na ang aking asawa. Yun naman kasi talaga ang plano naming dalawa. Ang bumuo ng isang masaya at buong pamilya. Ay, salamat. Nakarating din. Makapagpahinga nga muna. Mahal, pahinga ka na rin muna. Mamaya na lang, marami pa tayong aayusin dito Ang gagawa nun, kailangan mong magpahinga. Baka nakakalimutan mong buntis ka at bawal ka mapagod. Kilala mo ko, mahal. Mas napapagod ako pag wala akong ginagawa. Kahit magagaan lang na paglilinis. Sige, ikaw bahala. Basta kapag pagod ka na, huwag mo nang pilitin yung sarili mo, ha? Sige. Ay, oo nga pala. May nakalimutan tayong gawin. Ano yun? Mag-grocery na mga kailangan natin dito sa bahay. Kailangan na natin bumili lalo na nung sabong panlaba. Di sige ako na lang lalabas mamaya. Ay nako, hindi pwede. Kasi kahit bigyan kita ng listahan, iba pa rin yung madadampot mo. Alam mo naman na maarte ako pagdating sa mga sabon. Ay, Gusto ko ng Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. sa bagay. Pero mamaya na lang yun, ha? Kailangan mo munang magpahinga. Sige, Mal, ano sa tingin mo? Maganda ba yung bahay natin? oo naman, maganda. Simple tsaka maayos tingnan. Pasensya ka na kung medyo maliit lang to, ha? Ito lang kasi yung kaya kong rentahan, eh. Kung makakakuha lang sana ako ng mas maayos na trabaho, pwede tayong umupo ng mas malaking bahay. Mahal, masyado ka nag-aalala eh. Alam mo, okay na ako sa ganito. Ano ka ba? Hindi to okay. Ha? Hindi ganito yung pangako ko sa yung bahay. Alam mo naman kung ano yung pangarap ko sa ating dalawa, di ba? Alam mo, normal lang naman yung medyo gipit tayo ngayon kasi nag-uumpisa pa lang naman tayo sa buhay mag-asawa. Pero alam mo, hindi rin magtatagal, magiging maayos din yung lahat. Inaalala ko lang kasi yung mga magiging anak natin. Hindi tayo magkakasya dito. Kasi naman tayong tatlo ah. Dalawa naman yung kwarto. Isa sa magiging anak natin, tapos yung kwarto natin. Paano naman yung tatlo o pang-apat na susunod? Saan sila matutulog? Ikaw talaga. Hindi pa nga pinapanganak yung panganay natin. Kasunod agad yung sinasabi mo. Maghinihinay ka lang. Siyempre. Mas maganda na rin yung nag-iisip na tayo agad, di ba? Ay nako, darating din tayo dyan. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ako at ang magiging baby natin. Sa bagay. Pero kasi siyempre, kailangan natin mag-isip-isip, lalo na ng mga paraan para makalipat tayo sa ibang bahay kasi sa susunod na taon, may kasunod na yung panganay ko. Umayos ka nga, Emilio. Bakit? Wala namang masama sa sinasabi ko, ha? Ay nako, nagbabala ka na kasing sundan agad tong dinahadal ako. Pagpahingayin mo naman ako. Sige, ganito na lang. 9 na buwan yung nasa tiyan mo, so anumang oras pwede ka ng manganak, di ba? Pagkatapos nun, 1 taon. Ha? 1 taon pa tayo maghihintay para makagawa ulit. Anong 1 taon ka dyan? 3 taon dapat. Uy, ba't naman 3? Tagal naman nun. Ay nako, gano'n naman kasi talaga dapat yung agwat. 3 taon. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Basta ako, ang gusto ko, 4. 4 ang magiging anak natin. Ay nako, 3 lang. Mahirap kaya ang buhay ngayon. Sinong nagsabi na may hirapan kayo? Kaya ko naman yun eh. Ako lang ang mahihirapan kasi ako ang gagawa ng paraan para mabigyan ng magandang buhay ang anak natin. Di ba? Ano ka ba? Natural. Dapat magtulungan tayo. Mag-asawa nga tayo, di ba? Kaya dapat sa lahat ng bagay, nagtutulungan tayo. Ikaw naman mahal.
Alam ko naman yan pero hindi na. Kaya ko na to. Sige nga, ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Wala, di ba? Meron! Ano? Ang magiging mapagmahal na ina sa mga anak natin. At yung magiging mabuting asawa para sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko sa iyo bilang kapalit. Alam mo, mahal, kahit hindi mo sa akin sabihin, gagawin ko pa rin yung mga bagay na yun kasi responsibilidad ko yun eh. Sinabi ko na sa sarili ko na gagawin ko yung lahat. Maging perfect na asawa at ina dito sa pamilyang bubuin nating dalawa. Kung gano'n, edi hayaan mo kung ako na lang din ang bumuhay sa ating dalawa. Sa ating magiging pamilya, di ba? Ay nako, sigurado ka ba talaga? Baka hindi mo kasi kayanin. Alam mo naman na ayoko nakikitang nahihirapan ka. Okay lang. Okay lang. Kalma. Okay? Basta kayo ang rason kung bakit ako magpapakahirap sa trabaho. Masaya naman ako sa ginagawa ko At saka, yun lang ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi ako mapapagod na gawin yon kahit paulit-ulit pa. Pero, Tama na. Kapag sinabi kong kaya ko yon. At saka, ano ka ba naman wala ka bang bilib sa akin? uy, ano ka ba? Meron naman. Kaso syempre, pakiramdam ko kasi, kapag naging ganun yung setup natin baka mawalan na ako ng silbi sa'yo. Sino naman nagsabi sa'yo nun? Alam mo kahit kailan, hindi ko naiisip o hindi ko maiisip yung bagay na yan. Dahil simula nang pumayag kang pakasalan ako, ikaw na ang naging buhay ko. Lahat ng bagay na gagawin ko, ikaw ang unang magiging inspirasyon ko para magawa yun ng mabuti. At ikaw din ang nagsisilbing dahilan kung bakit nagmamahal ako ng ganito kalalim. Talaga? Halika nga dito. Ay, alam mo, kahit anumang hirap ang ibigay sa akin ng mundo, kakayanin ko. Dahil alam ko namang nandyan ka para sa akin Yung pagmamahal mo ang gagawin kong lakas para maging matatag pa. Kasi kung wala yung pagmamahal mo, nako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kaya nagpapasalamat ako kasi dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo naman. At alam kong hindi ko kakalimutan yan. Mahal na mahal ko ang asawa kong si Erlinda. Lahat ay gagawin ko para sa kanya. At syempre, sa mga anak namin. Mayores ka, Morena. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon kami ng 2 anak. Si Brian, ang panganay namin, at si Bianca naman, ang bunso ng aming pamilya. Naging masaya naman ang aming pamilya. Lumaking mabait at mapagmahal ang mga anak namin ni Erlinda. Mas pinagbutihan ko pa ang pagtatrabaho ko upang sa gayon ay makapagbigay ako sa kanila ng magandang kinabukasan. At lumipas nga ang 2 taon, unti-unting nagbago ako. Oo, ako na mismo ang aamin sa inyo, Mayora, na malaki ang ipinagbago ko. Hindi naman ako mahilig uminom dati, pero nung tumungtong ako ng 40 anyos, para bang ginagawa ko ng tubig ang alak? Para bang ito na lang ang nagiging pahinga ko sa mahabang araw na pagtatrabaho ko? Kumita lang ng pera. Ma, ito na po yung tubig. Salamat, anak. Oh, uminom ka muna ng tubig. Sige na, ilagay mo lang dyan sa tabi. Inumin mo na ngayon dahil makakatulugan mo yan. Ay, bakit ka ba kasi naglasing na naman? Halos gabi-gabi ka ng ganyan Hindi naman. Alam mo yung huling beses na uminom ako, ano pa yun Ilan nga ba yun? Basta matagal na yun. Ay nako, nung isang gabi lang yun, Emilio. Pwede bang bawas-bawasan mo naman yung paglalasing mo? Kaya yung panganay mo natututo na rin uminom dahil nakikita sa'yo. Sus, matanda na yung panganay mo, Erlinda. Hayaan mo lang siya sa buhay niya. Teka, nasa na nga pala yung Brian na yun? Hindi ko na nakikita. Bianca, tawagin mo nga ang kuya mo. Pauwiin mo na. Kung saan na naman pupunta yun Kanina ko pa po siya tinatawagan pero nakapatay po yung cellphone. Oh, nandito na pala. Bakit ngayon ka lang, Brian? Pumunta ako sa birthday ni Ralph tapos ayaw nila akong paalisin ng maaga. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Kina Ralph ba talaga o sa babae mo?
Anong babae? Brian, ano ba itong sinasabi ng kapatid mo? May girlfriend ka na ba? Meron ma, may asawa at anak pa. Ang daldal mo talaga, Bianca, no? Pwede bang manahimik ka? Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Tumigil nga kayo dyan. Tumigil na kayong dalawa dyan. Sumasakit ang ulo ko sa inyo eh, mga walang kwenta. Hoy, Emilio, huwag mo pagsalita ng ganyan yung mga anak mo. Oy, bakit? Totoo naman ah. Imbis na pag-aaral lang inato, puro pagbubulak-bulang ginagawa. Lalo na tong Brian na to, puro pampababae lang ginagawa mo. Bakit? Ayaw mo na bang bumuhay ng pamilya, ha? Eh bakit ikaw? Nakakabuhay ba ng pamilya ang ginagawa mong paglalasing? Ano sabi mo? Pa! Emilio, tumigil ka na nga. Ikaw naman, Brian, huwag mo pinagsasalita ng ganyan yung papa mo. Ano bang akala nyo? Ako lang ang may babae dito? Ayan no, may babae din yan. Ano ba? Tumigil ka na. Bakit kayo nagagalit sa akin? Ayan no, tanungin nyo yung magaling nyong asawa. Brian! Emilio, totoo ba yung sinasabi ng anak mo? Bakit ba nagpapaniwala ka dyan sa anak mo? Alam mo namang saksakan ng sinungaling yan eh. Gusto lang niyang ibaling ang atensyon mo sa akin para hindi mo mapagalitan yan. Ako ba ang sinungaling? Sige nga pa, magkaaminan tayo dito. Sino yung babaeng kasama mo habang nakikipag-inuman ka sa labas, ha? Di ba si Ate Sandra yun? Yung kaibigan ni Mama at ninang pa naming magkakapatid? Sinabi ko na nga manahimik ka. Ano, gusto mo talaga masaktan? Ah, tama na po yan. O sige, suntukin mo ako. Para mas lalo mong patunayan sa akin na wala kang kwentang tatay. Brian, ano ba? Bakit ba kayo nagugulat kung bakit ganito ako ngayon? Ikaw ma, palagi mong tinatanong kung anong nangyayari sa akin, di ba? Eh bakit hindi nyo muna tanungin kung may maganda ba akong nakikita sa pamilyang to? Eh kay Papa palang kitang-kita ko na kung paano kanya lukuhin. Samantalang ikaw, nagpapakatanga ka sa lalaking yan. Hindi kita pinalaki para maging bastos sa amin. Sige ma, ipagtanggol mo pa yan. Lahat naman ng ginagawa niya tama para sa inyo, di ba? Kaya wag na kayo magtataka kung balang araw magiging katulad din niya ako. Ako na po ang kakausap sa kanya. Kuya! Sandali! Kuya! Ano ba talaga yung totoo, Emilio? Gusto ko magsabi ka sa akin ng totoo. Wala nga akong babae. Bakit ba kulit mo? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ha. Sabihin mo sa akin kung ano yung problema mo. Asawa mo ko, Emilio. Wala akong Asawa dapat ko! sabihin sa'yo! Wala akong problema! Ikaw lang naman ang problemado sa akin eh. Nakakarit din na yung boses mo. Pwede bang hayaan mo na lang ako? Bakit kita hahayaan kung unti-unti mo nang sinisira yung pamilya matagal natin pinangarap? Bakit ka ba nagkakaganyan ha? Kaya nagkakaganyan ang anak mo dahil yun sa'yo. Magbago ka naman. Ibalik mo yung Emilio na minahal ko. Wala akong dapat ibalik dahil walang nawala. At kung hindi mo kayang tanggapin yan, umalis ka sa buhay ko. Mayores ka, Morena. Tama, ang panganay kong si Brian. Noong mga panahon na yun, ay mayroon akong babae. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko dahil aminado naman akong nambababae ako noon. Hindi ako natutong makontento sa pagmamahal at sa pag-aalaga sa akin ng asawa kong si Erlinda. At dahil sa pagkakamali na yun, ay mas lalong lumayo ang loob sa akin ng aming panganay. Naging pasaway siya at natutong magbulakbol. Hindi ko naman siya magagawang pagsabihan dahil ako ang dahilan kung bakit unti-unti niyang sinisira ang kanyang buhay. Ang tagal na ba ng lalaking yun? Saan ba si paring Doming? Bibili lang na pulutan namin, ang tagal pang bumalik. Emilio? Oh, Sandra. Nandito ka pala. Tara dito. Dito ka umupo sa tabi ko. Hinihintay ko lang si Doming bumalik. Bumili ng pulutan. Gusto mo bang uminom? Sandali. Pagbubuksan kita ng bote ha. Ay, hindi na. Salamat na lang. Hindi naman ako magtatagal eh. Gusto lang kitang makausap. Ano bang pag-uusapan natin? Gusto mo ba pag-uusap tayo sa pribanong lugar ha? Emilio, o Tito, Ano ba kasing pag-uusapan natin ha? ipapaalam ko lang sa'yo na
Uuwi na ako sa probinsya namin. Teka, bakit naman? Gusto ko ng magbagong buhay. Malaki lang kasalanan ko sa pamilya mo at sirang-sira na ang reputasyon ko dito sa atin. Lahat sila, ang tingin na sa akin ay mga agaw. Kabit, anay, taga-sira ng pamilya. Kaya ayoko na. Ngayon palang pupudulin ko na ang lahat ng komunikasyon nating dalawa. Ganun ba? Kung ganun, hindi. Baka pwedeng, hindi na, makaisa pa. Alam mo na, para may pabawan ako sa'yo. Emilio, ano ba, Emilio? One last time mo lang naman eh. Matinding bakbakan. Diba gusto mo yun? Hindi. Hindi ka nga, Emilio. Ayoko na nga eh. Eto naman Pamimiss mo rin yun kapag nasa probinsya ka na. Pag sabi mo akong pinakamagaling sa kama na nakasama mo. Sige na. Yung beses na to, sige na. Emilio, ano ba? Bianca? Anak ng tokwa naman may sumulpot pang tiyanak. Totoo naman pala ang sinasabi ni Kuya Brian eh. May babae ka? At yung babae mo, kaibigan pa ni Mama. Bianca, magpapaliwanag ako. Bakit pa? Maliwanag na sa akin na ikaw ang sumisira sa pamilya namin. Ninang Sandra naman, paano mo to nagawa kay Mama? Pinagkatiwalaan ka niya. At ikaw, Papa, hanggang kailan ka ba magiging ganito? Tama na! Tumigil na kayo! Pakiusap! Pwede pa, tumigil ka nga! Sakit po sa tenga eh. Wala ka karapatan na pagsabihan ako ng ganyan dahil anak lang kita. Tatay mo pa rin ako. Kailan ka ba nagpakatatay sa akin? Sige ka! Kailan mo ba pinatunayan sa amin na pwede ka naming tularan? Wala! Dahil wala ka rin ginawa kundi saktan ng nanay ko! Bastos ka! Emilio! Bianca, okay ka lang ba? Bitawan mo ako! Magsama kayong dalawa! Parehas lang kayong dalawa! Arte ng tiyanak na yun. O ikaw, alis ka na rin, hindi ba? Sige na, lumayas ka na. Magsisisi ka rin sa uli. Hindi yan mangyayari. Dahil isang malaking pagkakamali na nakipagrelasyon ako sa'yo. Ayusin ko ng buhay ko, Emilio. Kaya sana ayusin mo rin ang pamilya mo. Kung may pamilya ka pang aabutan ngayon. Teka, mga bag ko to ha. Bakit nasa labas ng bahay? Ano to? Erlinda! Erlinda! Anak lang. Erlinda! Buksan mo itong pito! Puwisit talaga babaeng to. Erlinda! Sisirain ko to! Ano ba? Hindi mo ito bubuksan! Bibilang ako ng 2! Isa! 2! Nandyan ka na pala. Buti dumating ka na. Bakit nasa labas yung mga damit ko ha? Ipasok mo nga to! Hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Diyan ka lang. At bakit hindi? Kababahay ko rin to ha. May karapatan ako dito! Simula ng pagbuhatan mo ng kamay ang anak ko, nawalan ka na ng karapatan, Emilio. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Nahuli ka ni Bianca, nakasama mo si Sandra at naglalandian kayong dalawa. Hindi ka man lang ba nahiya sa anak mo, ha? Pati yung pambababae mo, harap-harapan mo pinapakita sa kanya. At alam mo, ha? Hindi ka pa nakontento. Sinaktan mo pa siya sa harapan ng babae mo. Kasalanan niya yun! Ano ba? Papasukin mo na ako! Kasalanan ng anak mo yun dahil pinahiya niya ako! Eh bakit ikaw, ha? Hindi ka ba nahiya sa mga pinaggagawa mo? Gusto mo ba talagang tuluyang mawala ng pamilya? Erlinda naman. Huwag naman ganito. Sige na, magbabago na ako. Sige na! Magbabago na ako. Pangako yan. Magbabago ka na?
Oo, sige na. Huwag lang ganito. Magbabago na ako. Wes, patunayan mo munang kaya mo magbago. Hanggat hindi mo nagagawa yun, hindi ka makakatuntong sa bahay na to. Pagod na akong intindihin ka, Emilio. Pagod na akong ipagtanggol ka sa mga anak mo. Kaya kung gusto mo pang maging parte ng pamilya na to, umalik ka sa dating ikaw. Yun ay kung kaya mo. Mayora Iska Morena, naging mayabang ako ng mga panahon na yun. Inisip ko na sa umpisa lang naman magaling si Erlinda. Sa una lang siya matapang at papalabasin na kaya niyang mawala ako sa kanyang buhay. Pero ang totoo, siya naman ang unang titiklob. At kapag umuli ko siyang sinuyo, sigurado ako na babalik din ang lahat sa dati. Pinalipas ko muna ang ilang araw, Mayora, at nakitira ako sa isa sa mga kaibigan ko. Pagkatapos ito, ay naglakas loob ako na umuwi sa bahay namin para naman suyuin ang asawa ko. Pero nagulat ako, Mayora. Halos 1 linggo na hindi kami nagkita at nag-usap, pero hindi pa rin humuhupa yung galit niya. Pinagtabuyan niya ako sa bahay noon. At tahasan niyang sinabi na hindi ko na raw siya mauuto. Dito na ako nataranta, Mayora. Yun kasi yung unang pagkakataon na nagmatigas sa akin si Erlinda. Yun ang unang beses na hindi umapekto sa kanya ang mga paglalambing ko. Naisip ko noon, siguro nauntog na siya. Siguro, tuloy na siyang napagod sa akin. At dahil dito, natakot na ako. Na baka hindi ko na magawang bumalik pa sa buhay ng pamilya ko. Dahil, Mayora, huli na upang makabawi pa sa mga kasalanang nagawa ko. Mga idol, para bang bigla akong nagising sa mahabang pagkakatulog nang hindi ko nagawang suyuin si Erlinda. Ginawa ko ang lahat para makabalik lang sa buhay ng mag-iina ko. Binago ko ang buhay ko. Itinigil ko ang lahat ng bisyo ko. Nagpakatinurin ako sa aking trabaho. Kahit mahirap, araw-araw kong sinusuyo ang aking asawa at pagkatapos ng ilang buwan ay tuluyan na niya akong napatawad. Nang makabalik ako sa bahay, Mayora, pinangako ko na sa sarili ko na hindi na ako muling babalik pa sa dati kong gawi. Tinuloy-tuloy ko ang pagbabago kong yon upang sa gayon ay hindi na muling mawawala sa akin ang aking pamilya. Emilio, Mahal, gising ka na pala. Halika. Tulungan mo ako mag-aay ng agahan natin. ikaw ang nagluto nitong lahat. Oo. Huwag ka mag-alala. Walang lason yan. Ano ka ba naman? Hindi naman yun yung iniisip ko. Medyo nagulat lang kasi ako. Ano bang meron? Di ba may pasok ka ngayon sa construction? Umalis na ako sa trabaho ko. O bakit naman? Maliit yung sweldo. Tapos madalas late pa nagbibigay. Naisip ko naman na hindi tayo mabubuhay ng ganon kaya umalis na ako, nag-resign na ako sa trabaho ko. Ano ba naman to? Mas lalong hindi mabubuhay tayo dito kung pareho tayong walang trabaho. Nag-aaral pa hanggang ngayon si Bianca. Tapos si Brian naman kinakausap ako na mag-aaral ulit sa susunod na Ay pasukan. nako, ano ka ba naman? O sino bang nagsabi sa'yo na wala akong trabaho? Kaya ako umalis sa pagiging construction worker ko. May trabaho na ako sa pabrika ni Sir Robert. Talaga? Naku, totoo ba yan? O edi malakas ang pabrika nila, di ba? Kaya halos lahat dito sa atin gusto makapasok sa kanila. Oo, kaya nga tuwang-tuwa ako nang pumayag siyang ipasok ako. Total naman, may mga naitulong tayo sa kanila noon kaya naglakas loob na akong humingi ng pabor. Kaya yun, nawa siguro sa akin kaya binigyan na ako ng trabaho. Ano ba kasi yung sinabi mo sa kanya para pumayag siya? Sabi ko lang naman, gusto kong magbagong buhay.
Pagod na ako sa pagiging tamad eh. Walang silbi at higit sa lahat. Namimiss ko na maging mabuting ama sa mga anak ko at mapagmahal na asawa sa'yo. Masaya naman ako dahil, alam mo, unti-unti ko na nakikita yung pagbabago mo. Nakakatuwa nga dahil kailangan mo pa pala akong palayasin ng bahay para matauhan man lang ako. Kaya salamat sa'yo kasi hindi mo ako basta-basta lang sinukuan. Good morning, Ma. Mwah. Mag-kiss ka naman sa papa mo. Good morning, Pa. Sige na. Umupo na kayo dyan. Upo ka na anak at kumain ka na ng agahan. Baka mamaya mahuli ka pa niyan sa pasok mo eh. Sige na, maupo ka na rin, mahal. Kumain ka na. Siguradong napagod ka sa pagluluto ng agahan natin. Sige. O ayan, para sa'yo to anak. Salamat, Ma. Ang kuya mo, nasan nga pala? Nandito na po. Oh, mabuti naman at hindi ka na kailangang tawagin pa. Oh, upo ka na dyan at kumain ka na. Oh, eto naman ang kape mo, mahal. Salamat. Oh, kumain ka na. Sige. Oo nga pala mga anak. May magandang balita ang papa nyo. Sige na mahal, sabihin mo na sa mga bata. Sige. Nabigyan kasi ako ng trabaho sa pabrika nila, Sir Robert. Medyo mataas din yung posisyon na pinaglagyan sa akin kaya simula ngayon, hindi na tayo masyadong magigipit sa pera. Oh mga anak, hindi ba kayo natutuwa? Kala ko naman kung ano, yun lang pala. Congratulations po, Pa. Mabuti naman at... Mabuti naman hindi na kayo magiging pabigat dito sa bahay. Na hindi na lang puro si mama ang bumubuhay sa amin. Ano ba Brian? Mahiya ka nga sa papa mo. Humingi ka ng tawad. Mahal. Ayos lang. Hayaan mo na. Hindi ko rin naman sila masisisi. O sige, kumain na tayo. Ang papa niyong nagluto ng mga yan. Talaga po? Papa? Oo. Ubising ako na maaga para makapagluto. Gusto ko kasing bumawi kahit sa ganitong paraan muna. Namimiss ko nang asikasuhin ang buong pamilya ko eh. Ako, naalala kong may gagawin pa pala ako. O sige ma, kayo na lang kumain. May pupuntahan pa kami ni Ralph eh. Umupo ka nga Brian. Pinaghirapan niya ng papa mo kaya wag kang bastos. Ma, ano na namang alam ni Papa sa salitang bastos? Sa kanya ko nga unang nakita yun eh. Brian, ano mo bastos kang bata ka? Wala kang galang. Tama na yan. Nasa harapan tayo ng hapagkainan. Brian, kung ayaw mo kumain, ayos lang. Pero hindi tama na magbibitaw ka ng ganyang salita. Tandaan mo, tatay mo pa rin ako. Responsibilidad mong galangin ako. Bahala nga kayo dyan. Aalis na rin po ako. Mahuhuli na ako sa klase ko eh. Teka lang, hindi ka pa kumakain. Hayaan mo naman. Baka nga naman mahuhuli na talaga yung mga bata sa klase nila. Bianca, ginawa na kita ng baon mo para hindi ka nagutumin. Ito. Salamat po. Una na po ako. Hindi ko na talaga alam kung ano pa yung pwede kong gawin para magbago yung si Brian. Sumusobra na kasi siya talaga minsan. Hayaan mo na. Darating din yung panahon na magbabago yan. Tulad ko. Pero alam mo, kung hindi ko puputulin ang sungay ng batang yan, araw-araw kanyang babastusin. Ayos lang naman. Okay lang yon. Ano naman naging okay yun? Iisip ko na lang na parusa ko yon. Sa lahat ng mga bagay na nagawa ko. Kung tutuusin, tama naman ang anak mo eh. Ako ang unang nagpakita ng hindi magandang pag-uugali. Kaya kung ano man ang pinapakita niya sa akin, kabayaran yun. Nakakalungkot nga lang dahil parang pakiramdam ko wala na akong pag-asa na bumawi pa para sa kanila. Emilio, huwag mong sabihin yan. Magiging maayos din yung lahat. Maniwala ka sa akin. Magagawa din nila kung ano yung nagawa kong pagpapatawad sa'yo. Salamat. Alam mo sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung bakit sa kabila ng mga nagawa kong pagkakasala sa'yo. Pinili mo pa rin akong patawarin. Dapat nga, pinalayas mo na ako noon pero binigyan mo pa rin ako ng isa pang pagkakataon. Dahil mahal kita. Yun lang yun. Kahit ano naman ang mangyari, mag-asawa pa rin tayo. Oo, nagagalit man ako sa'yo ng sobra pero
Ayaw pa rin kitang mawala sa buhay ko. Salamat. Salamat sa pagmamahal, Erlinda. Maraming salamat. Nung bumalik ako sa bahay, alam kong hindi magiging madali para makuha kong muli ang tiwala ng aking mga anak. Lalong-lalo na kay Brian. Alam ko na dapat ako ay naging modelo para sa kanya. Sa akin niya dapat unang nakita kung paano magmahal at rumispeto sa isang babae. Kung paano magiging responsableng lalaki sa isang pamilya. Pero nabigo ako na gawin yun. Sa halip, ako pa ang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay ng aking anak. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ako tumitigil sa pagpapatunay sa kanila na nagbago na ako. Mas ginagalingan ko ang pagtatrabaho ko para naman makabawi ako sa mga panahon na napabayaan ko sila. Pero Mayora, ganun nga talaga siguro ang buhay. Kung kailan bumabawi ka, saka mo naman malalaman na para bang huli na ang lahat. Unti-unting nanghina ang katawan ko sa hindi ko malamang dahilan. Habang tumatagal, palala ng palala ang karamdaman ko. At sa pagkakataong iyon, Mayora, alam kong sinisingil na ako ng katawan ko sa pagpapabaya ko noon. Ay bakit lumabas ka ng kwarto? Ayos ka lang ba? Di ba ang sabi ko sa'yo magpahinga ka lang? Buong araw na ako nasa loob ng kwarto. Mas lalo lang akong magkakasakit kapag hindi ako gumalaw-galaw. Oh, sige na nga. Umupo ka na lang muna dito habang nag-aayos ako ng mga pinamili ko. Ang dami mo namang nabili ngayon. Saan ka naman nakakuha ng pera mo? Nangutang na muna ako para lang may mabiling pagkain ngayong linggo. Sa susunod na Lunes pa kasi ako susweldo. Oo nga pala, bumili na rin ako ng mga gamot mo kaya wala ka ng dahilan para hindi uminom. Ano namang mukha yan? Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Ay, nako. Wala kang dapat ikahiya sa akin. Responsibilidad kong alagaan ka dahil asawa mo ko. Dapat. Meron. Dahil sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo noon, nandito ka pa rin sa tabi ko. Siguro ito na yung karma ng pagiging walang kwentang aba at asawa ko sa'yo noon. Huwag mong sabihin yan, okay? Gagaling ka. Habang tumatagal, nararamdaman kong nangihina ng katawan ko. Ewan ko pa kung kailan nagdesisyon ako magbago at bumawi sa'yo. Saka naman nangyari sa akin to. Gustong gusto ko lang naman na magbago ang lahat. Pero parang ayaw yata ng panahon. Makinig ka sa akin, mahal. Ha? Makinig ka. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Parang gusto ko nang sumuko, mahal. Nawawala na ako ng pag-asa sa buhay ko. Hindi ko nga alam kung bakit pinipili mo pa rin akong mahalin eh. Dapat iniwan mo na ako ngayon. Kasi mas marami pang lalaki na kayang mahalin ang isang kagaya mo. Higit pa sa nagagawa ko. Pero alam mo, ikaw pa rin yung pinili ko makasama. At kahit marami kang pagkukulang sa akin, ikaw pa rin yung gugustuhin ko na maging ama ng mga anak ko. Di ba nangako nga tayo noon na walang bibitiw? Na kapag may problema huwag susuko dahil pagsubok lang yun sa buhay natin. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung anong klase pagsubok ang pinagdaraanan natin. Mamamatay na nga lang ako lahat-lahat. Hindi ko pa nagagawang maging mabuting ama sa anak natin. Si Brian nga hindi pa rin ako ginagala. Paano nga naman niya ako gagalangin kung ang pinakita ko sa kanya noon mga bagay na walang kwenta. Huwag kang mag-alala, mahal, okay? Kakausapin ko si Brian. Makikinig naman sa akin yun eh. Ayokong pilitin ng anak natin dahil dyan sa mga sasabihin mo sa kanya.
At saka may sariling isip na yun. Alam na natin kung mapapatawad niya ba talaga ako o hindi sa dulo. Hindi na magbabago ang pakikitungo niya sa akin. Sapat na rin sa akin na nandiyan ka na. Kahit papaano, may nagkokonekta pa rin sa amin ang mga anak ko. Maraming salamat Gagamitin ko ang mga natitirang oras ko dito sa mundo para maalala mo ulit kung gaano kita kamahal. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan yung Emilio. Nag-aalala na ako dahil halos hindi na nawawala ang sama ng pakiramdam ko. Kaya naman, nagdesisyon kami ni Erlinda na ipa-check up na ako sa ospital. Dito nga, nalaman na may lung cancer ako. Stage 1. Mayora halos gumuho ang mundo ko ng mga oras na yun. Una kong naisip, bakit ngayon pa? Bakit kung kailan gusto ko nang bumawi sa pamilya ko? Bakit kung kailan nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako magiging pabigat sa kanila? Kaagad na gumawa ng paraan ng asawa ko para mapagamot ako agad. Sabi ng doktor, magtiwala lang daw ako. Dahil ang importante ay maagang nalaman ang sakit ko. Pero, pakiramdam ko, lalo na ng mga panahon na yon ay para bang bilang na lang ang mga araw ko sa mundo. Bakit? Hindi ka dapat nandito sa kwarto ko. Baka mahawa ka, may sakit ako. Pa, okay lang po. May takip naman po yung bibig ko. Dinalhan ko lang po kayo ng pagkain. Binilin po kasi sa akin ni Mama na wag po kayong hayaan malipasan ng gutom. Tsaka uminom po kayo ng gamot. Salamat anak Ano ba to? Ikaw ba nagluto nito? Opo, dinamihan ko po yung gulay para healthy pa rin yung kinakain nyo. Sige na po, kain na po kayo. Dito lang po ako. Salamat. Si kuya mo nga pala si Brian. Nasaan? Nasa labas po yata. Alam niyo naman yan, Papa. Hindi mapirmi sa bahay. Ayaw niya lang akong makita kaya panay ang alis noon. Ikaw, kumusta na yung pag-aaral mo? Malapit ka na magtapos di ba? Opo, buti nga lang po. Mura lang yung tuition fee kaya nagawa kong tapusin yung 4 na taon. Mabuti naman kung ganun. Maganda rin na hindi ka magagaya sa akin na hindi nakapagtapos na pag-aaral. Kaganda ang buhay mo niyan, anak. Kaya nga po nagbabalak po ako na maghanap ng trabaho. Kahit part-time lang para may katulong po si Mama sa mga gastusin. Pasensya ka na, anak Sa mga nawang pagkakataon, wala na naman akong naging pakinabang sa'yo. Pa, huwag niyo pong sabihin yan. Totoo yun, anak. Nahihiya nga ako sa inyo ni Brian Wala na akong ibang nagawang tama. Sa totoo lang, gustong gusto ko nang bumawi sa inyo. Kaso ganito naman ang nangyari sa akin. Kaya naiintindihan ko, anak ko. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob mo sa akin. Wala na po yun, Pa. Nalimutan ko na po yun. Tsaka may mali rin naman po ako Hindi kita dapat sinigawan ng ganon. Kahit naman sigurong sinong magulang, magagalit talaga sa ginawa ko. Buti ka pa. Kahit pa paano napatawad mo na ako. Nag-aalala lang ako sa kapatid mo Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para mapalambot ang puso niya sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Kakausapin ko po siya. Huwag na. Hayaan mo na, anak. Tanging hiling ko lang ngayon, sana maging maayos ang lahat. At magkaroon pa ako ng mas mahabang oras para kahit pa paano makabawi ako sa inyo. Dahil alam kong malaki ang naging pagkukulang ko sa inyo.
Oh, anong ginagawa mo rito? Kuya, ay pinapakain si Papa. Eh di sana nilagay mo na lang sa harap ng pinto niya at hindi ka na pumasok dito. Baka mamaya mahawakan ka pa niyan eh. Kuya, may mas naman ako. Total naman, nandiyan ka na eh. Pakikuha na lang ng tubig si Papa. Gamitin mo yung nasa kanan ha, yung baso niya yun eh. Ayoko nga. Bakit ko gagawin yun? Dali na, kuya. Iinom na si Papa ng gamot. Ayoko nga. Kung gusto mo ikaw na lang. Hey, ewan ko ba naman kasi sa inyo eh. Bakit mo ba kasi yan inaalagaan? Naaalala mo ba nung may sakit ka? Inalagaan ka ba niya? Hindi. Nandun siya sa mga kabarkada niya habang nakikipag-inuman. Yun, nang bababae din, di ba? Pwede ba, kuya? Kahit isang beses lang. Galangin mo naman si Papa. Nagiging bastos ka na eh. Siya ang unang nambastos sa pamilyang to, di ba? Brian, anak. Huwag mo akong matawag-tawag na anak dahil wala akong tatay na katulad mo. Ano bang akala mo? Nakakalimutan ko na kung paano mo ko halos patayin sa bugbog dati dahil lasing ka. Wala kang karapatan na tawagin akong anak ngayon dahil matagal ka nang hindi ama sa akin. Teka, ano ba nangyayari dito? Alam ko naman na malaki ang pagkakamali ko sa'yo noon. Kaya naiintindihan ko ang galit mo sa akin, Brian. Brian naman, tatay mo pa rin ako. May mga dahilan kung bakit ako naging ganun. Pero sana, hanapin mo naman dyan sa puso mo na patawarin mo ko. Dahilan? Pwes ngayon marami din akong dahilan para hindi na kita ituring na tatay. Brian, ano ba? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Mabuti nga sa'yo na nagkasakit ka dahil dapat lang yun sa'yo. Ikakatuwa ko pa nga kung mamamatay ka na eh. Erlinda, Hindi ako makapaniwala na nagagaling lahat yan sa'yo, Brian. Bakit mo ginaganito ang tatay mo, ha? Ano ba, ma? klase ng anak? Ano ba? Sinaktan ka niyan! Niloko ka! Dapat nga iniwan na natin yan eh. Lahat tayo nasasaktan dito. Hindi lang ikaw, Brian. Pero ako, mas pinili kong patawarin ng tatay niyo dahil mahal ko siya. Inisip ko lahat ng mga magagandang nagawa niya para sa pamilya natin kaysa dun sa mga panahon na nagbago siya. Sige nga, Brian. Ha? Sige nga. Sa tingin mo ba nandito ka pa rin kasama namin kung hindi gumawa ng paraan ng tatay mo noon para lang mabuhay ka? Ilang araw ka nasa ospital noon dahil mahina ang puso mo. Pero hindi sumuko ang tatay mo sa'yo. Erlinda, tama na yan. Emilio naman, hahayaan mo na naman na bastusin ka ng batang yan. Huwag mo sa akin sasabihin na karma ang lahat ng to dahil mali na ang ginagawa niya. Alam ko. Pero wala na akong magagawa. Kundi tanggapin na lang na ganito na ang magiging kapalit ng lahat ng ginawa ko. Ryan, anak. Naiintindihan kita. At patuloy kong iintindihin ang nararamdaman mo. At kung hindi mo ko kayang respetuhin bilang tatay mo, kahit bilang isang tao man lang, anak, kung may mahaba pa sana ang panahon na meron ako dito sa mundong ito, gagamitin ko yun para bumawi sa'yo. Kaso ito na lang yung kaya ko. Patawarin mo na ako kung hanggang sa uli. Binigo ko pa rin kayo na kahit ginawa ko na ang lahat para mabago ang tingin niyo sa akin, kulang pa rin para mabura ang sakit at galit na binigay ko sa inyo. Patawarin niyo sana ako. Mga idol, alam ko na hindi madaling magpatawad. Lalo na sa isang katulad kong nanakit ng sobra. Alam ko na matagal na panahon na bago maghilom ang mga sugat na binigay ko sa aking pamilya. Lalo na sa aking mga anak. Pero natatakot ako na baka hindi ko na maabutan ang pagbibigay nila ng kapatawaran para sa akin. Na baka hanggang sa pinakahuling hininga ko ay may galit pa rin ang mga puso nila. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ako sa sakit ko, Mayora. At ang tanging hiling ko lang ay sana maging maayos na ang lahat. Sana muli kong maramdaman ang pagmamahal ng mga anak ko.
kapatawaran nila. Sana bago man ako mawala sa mundo, ay magampanan ko pa rin ang pagiging isang mabuting padre di pamilya. Mga idol, dito ko natatapusin ang liham ko. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. At sana ay pagpalain pa kayong lahat ng Panginoon. Nagpapasalamat, Emilio.